So, good day class. So, yesterday, we discussed the logical fallacies. So, natutunan natin na hindi lahat ng convincing na argument is tama. So, marami pong tao ang gumagamit ng faulty reasoning para po makapag-encourage or makahikayat ng iba. So, today, we're moving to the next level. Our topic is critical thinking skills. So, kung ang logical fallacies is nagtuturo sa atin kung paano makita yung mga maling reasoning, dito naman po sa critical thinking naman is nagtuturo tayo kung paano po gumagawa ng tamang reasoning at tamang decisions. Okay? So, let's start with simple situation. So, let's move po sa susunod po na lesson natin. So, think like a manager. So, icebreaker muna tayo. So, imagine nyo po, first week nyo daw po sa trabaho bilang isang management accountant. So, sabi daw po ng supervisor sa inyo, approve this financial report immediately. So, we don't have time to check the supporting documents because we've always done it this way. So, syempre, bilang isang management accountant, excited kayo, nakabis kayo ng maayos, tapos bigla pong lalapit yung supervisor nyo. Sinabi yan sa inyo, paki-approve man to agad. Huwag mo na tignan yung mga resibo or attachment kasi nagmamadali tayo. Tsaka ganyan naman talaga yung nakasanayan nating process dito. So, bilang isang professional, anong gagawin nyo? So, question 1, would you approve it immediately? So, syempre hindi. Syempre, dapat kahit bago pa lang kayo, may pressure mula sa supervisor, so kahit sa pakikisama, so hindi mo dapat pirmahan or i-approve ng pikit mata ng hindi pinag-aralan. So, bakit? Kasi nga, dapat regardless of the pressure from your supervisor is makahanap ka ng attachment. So, dapat lagi tayong honest, may ethics tayo and integrity. So, as an accountant, yung pirma mo kasi is patunayan na tama at legal yung report. So, kung pipirma po kayo ng walang verification, ibig sabihin, nilalabag po natin ang Code of Ethics for Professional Accountants. Diba? So, kasi nakasanayan na natin yung ganito po kasi di ba sabi, we've always done it this way. Ayan yung tinatawag nating appeal to tradition na fallacy. So, hindi po siya guarantee na walang mali or wala pong anomalya sa report. Diba? So, approving without checking violates professionals' due care and ethical standards. Lagi nyo pong tatandaan. So, sabi, what information would you ask first? So, bago po kayo pumirma, hihingin muna kayo ng supporting documents. So, halimbawa, yung mga invoice, receipts, purchase orders, contracts na sumusuport po dun sa malalaking transaction sa report. So, pwede rin kayong humingi ng bank reconciliation statement para ma-make sure nyo po na yung cash balance sa libro is tama kumpara sa bangko, Pwede rin po kayo humingi ng tinatawag na variance analysis report, yung may mga abnormal na up and down na mga expenses, kumpara po sa budget, di ba? So, ayun po siya. So, what risk could arise if you approve it without checking? Of course. So, sabi ko nga, napaka-pricey na magkamali, di ba? Pwedeng legal, or yung career mo. So, kapag napatunayan nila na nandaya ka or ikaw yung may malaking part sa error ng report, pwedeng masira yung integrity mo, yung pangalan mo. Or yun, pwede kang matanggal sa trabaho or mabawi yung license mo, diba? So, syempre, financial loss, Baka may mga phantom or mga peking expenses na sinulat doon, So, pwede yun yung cost ng pagkalugi nila, Or, unnecessary expenses ng kampanya. So, ayun po siya.
may risk po. So, ayan po yung tinatawag nating critical thinking. Yung ordinaryong employee, sunod lang ng sunod, di ba? Para iwas gulo, para mabilis na matapos yung trabaho, para daw sa pakikisama. Pero ang totoong management accountant is dapat nagtatanong with evidence and pinoprotektahan po yung kumpanya and may integrity. Okay po? So, why do smart people make bad decisions, no? So, may kilala ba kayo na matatalino? Halimbawa, yung mga honor students, yung mga licensed professional, o yung mga sikat na CEO. So, pero bakit kung minsan may mga bagay sila na nadidesisyonan na mali, 'di ba? So, alimbawa, 'di ba? Ayan, number one po is believing fake investment opportunities. So, 'di ba kahit matalino, nadadala pa rin po sa matatamis po na salita or trend, yung bandwagon fallacy. So, akala nila dahil maraming sumali, ligtas na. Approving incomplete financial report. So, siguro dahil po sa sobrang pagod or masyado siyang tiwala sa supervisor. So, appeal to authority, no? Or kawalan po ng oras, pumipirma po siya ng pikit mata or hindi pinag-aralan. Yun po yung cause na madalas napapahamak po yung head kasi hindi niya pinag-aralan yung pinipirmahan niya. So, trusting social media without verification. So, mabilis maniwala sa mga clickbait, sa mga headlines, or unverified financial news, di ba? Sa natin yan madalas makikita sa Facebook, sa TikTok. So, hindi muna sinusuri yung tunay na source. Halimbawa, nakita nyo ba yung namatay daw kasi dahil sa, pamurga. So, may mga doktor na nag-share na masyadong clickbait. No? So, hindi nakakamatay daw ang pamurga. Possible po no na kinamatay niya baka may iba po siyang tinik o may iba siyang sakit. Pero hindi daw po yun galing sa mismong pamurga kasi hindi naman yun nakakamatay. So sabi ng mga doktor, matatakot na yung mga bata niyan magpapurga. So following majority opinion without evidence. So sumasabay po sa agos lang ng office kahit may mga maling sistema dahil lang po sa takot na maging iba or mapag-initan, no? Groupthink. So, the question is intelligence enough or do we also need critical thinking? Diba? So, ba importante ba yung high IQ, maraming alam na formula or standards? Or hindi sapat yun? Siyempre, kung wala kang critical thinking, madali ka pa rin maluloko ng mga wrong arguments and wrong data. Kaya kahit gaano pa po tayo katalino, we need critical thinking. Okay po? So, what is critical thinking? So, ano nga ba yung critical thinking? So, it analyze information objectively. So, tinitignan po yung information na dapat walang kinikilingan or walang personal bias. So, hindi mo tinatanggap lang yung isang bagay dahil lang gusto mo siya or tatanggihan mo lang siya dahil ayaw mo dun sa tao sa nag-present, no? So, ad hominem yun. So, number 2, evaluate evidence. So, dapat maghahanap po tayo ng solid evidence and resibo. So, tatanong natin, sapat na ba yung size na to? Or verifiable ba yung data? So, 3, question assumptions. So, hindi ka basta maniniwala sa ganyan naman talaga dati pa or ganyan naman talaga yung nakasanayan o yung appeal to tradition, no? So, kine-question natin kung tama pa ba dapat yung mga lumang nakasanayan kasi marami tayong nakasanayan pero hindi naman tama. Okay? So, consider different perspectives. So, dapat ready kang makinig sa opinion ng iba. Kahit bagong empleyado or sa ibang department, bago po tayo mag-make ng conclusion. Kasi baka mas tama yung idea nila. So, syempre, bawat po maririnig natin na opinions, dapat pag-isipan mabuti. So, number 5, make logical and ethical decisions. So, dapat yung decision natin is logical. Ibig sabihin, meron pong clear na cause and effect. So, dapat ethical. Hindi po siya, pag ethical, wala po tayong nalalabag na batas, no? Or accounting standards. So, think carefully before believing, deciding, or acting. So, kasi mga future management accountants kayo, so ang critical thinking, yung magiging preno nyo, no, sa mga desisyon nyo sa buhay.
So, bago kayo maniniwala sa report, bago kayo pipirma, bago kayo magbibigay ng budget, dapat po mag-iisip muna kayo. So, bakit po importante ang critical thinking? So, it solves workplace problems and it improves decision making. Kasi sa trabaho, hindi lahat ng problema may sagot, no? May mahanap kang sagot sa ChatGPT, sa AI, hindi. So, dapat, no, yung critical thinking is, yan po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan po na makagawa po tayo ng right decision kahit po magulo or kulang yung information. So, detect fraud and error. Siyempre, bilang accountants, kapag may nakita kayong parang weird or parang hindi match na number, so hindi natin siya basta tatanggapin. So, critical thinking po, yung magdadrive sa atin na mag-investigate para mahanap kung may mali or may nagaganap na pandaraya, no? So, reduce business risk. Siyempre, nakikita natin yung mga possible na danger bago pa man mangyari. So, halimbawa, ay, parang overpriced tong ano na to yung mga ganon. So, syempre, tatanungin mo ngayon, yung nanguha, halimbawa, ay naka-assign sa pagkain, ay, para pong masyadong overpriced. So, imbis po na mag-assume na magiging okay yung lahat, dapat paghandaan natin yung iba't ibang scenario, no? Yung risk management. Evaluate evidence and make ethical decisions. So, tinutulungan po tayo dito na maging fair and true. So, hindi tayo madaling mabulag sa pressure o kaya boses ng mga matataas, no? Or sa emosyon, no? Or sa sitwasyon. Dahil dapat lagi po tayong nagbe-base sa katotohanan po, no? Sa batas, no? Dapat lagi po tayong may ethics. Communicate effectively and improve organizational performance. To make ethical decisions. So, syempre, kapag logical po yung pag-iisip natin, malinaw, no? And kapanipaniwala po yung may explain natin sa mga boss natin kung bakit kailangan gawin or iwasan yung isang bagay. So, why management accountants need critical thinking? So, management accountant helps organization make decisions involving, so ano po? So, syempre, 'di ba? Yung ordinaryong bookkeeper or data entry specialist, no? Tagasulat lang yan na kung anong nangyayari sa nakaraan. Pero yung management accountant po, tumitingin po yan sa future para po tulungan yung company na mag-grow. So, paano natin yan gagawin? Number one is budget planning tsaka cost analysis. So, syempre, hindi lang tayo basta nagbabawas ng budget or nag-approve ng gastos. Dapat, iniimbestigahan natin. Saan ba mapupunta yung pera? Malaki ba yung return of investment niyan? So, paano ba tayo makakatipid ng hindi po nasisira yung quality ng product? So, financial reporting and internal control. So, dapat i-make sure po natin na balance yung nasa balance sheet. No? Dapat transparent tayo, tama, para po walang butas sa operational, no? Leakages or fraud. Investment decisions and business strategy. So, kapag nag-decide po yung CEO o yung boss nyo, magpapatayo kayo ng bagong branch or bibili kayo ng bagong machine. So, kayo po yung gumagawa ng mga financial projections, no? Tsaka yung mga risk assessment. Siyempre, gagamitan nyo po yan ng logic and data, no? So, risk assessment performance, evaluation investment, and decision business strategy. Diba? So, class, tandaan nyo, so habang buhay, yung pag-a-add, pagsusubtract, or paggawa ng table is kaya nang gawin niya ng AI, tsaka ng computer software. Pero ang hindi kayang gawin ng AI is yung mag-isip ng tama, mag-analyze ng tama, and magbigay ng solusyon. So, hindi naman kasi lahat ng nasa AI tama diba? So, kung financial reports lang ang ibibigay mo sa boss mo nang walang paliwanag or recommendation, hindi mo nagagamit yung critical thinking mo. No? So, ganun po siya. So, critical thinking reminder, good management accountants don't simply report numbers, they interpret them and make sound recommendation. So, kung ang trabaho mo lang is mag-encode ng resibo, mag-add ng columns, gumawa ng balance sheet,
Siyempre, napakadali yan palitan ng computer. Pwede na lahat yan sa AI. No? So, pero bilang management accountants, dapat hindi lang doon natatapos yung trabaho nyo. 'Di ba? So, dapat ginagamitan ng critical thinking. So, critical thinking versus ordinary thinking. So, class, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan to? So, dito sa table na to, dito natin makikita kung ano po yung difference ng ordinaryong empleyado na sumusunod lang po sa Agos kumpara po sa mahusay po na management accountant. So, ordinary thinking accepts information easily. 'Di ba? Tumatanggap agad, naniniwala agad kapag sinabi ng manager, ay malakas yung benta natin ngayon. Hindi man lang niya tinignan sa sales ledger. Pero dito sa critical thinking, sabi questions information. So nagtatanong, saan po galing yung pagtaas ng uh, saan po galing yung nagtaas? Cash sales ba siya or accounts receivable? So, may kasabay bang pagtaas sa operating expenses? So, ganun po siya. Laging may tanong. So, sa ordinary thinking, nagre-rely po sa opinion versus yung isa, nagre-rely sa evidence. 'Di ba? So, naniniwala lang siya sa sabi-sabi, sa pakiramdam, sa sinabi ni Rudy Baldwin, 'di ba? Sinabi ni Sir, sinabi ni Ma'am. Pero yung isa critical thinker, no? Naghanap po ng ebidensya at resibo. Hingin mo po yung financial statements, yung ROI projection, yung mga ganon, no? Sunod, ordinary thinking makes assumption versus critical thinker verifies facts. Siyempre, hindi ka lang mag-a-assume na tama yung balance sheets dahil lang nag-balance yan. No? So, dapat alam mo na pwedeng i-verify yan sa ledger. No? Baka mamaya may maling entries, 'di ba? So gumagawa ka ng mga bank reconciliations, physical counts, tignan mo yung mga voucher, i-audit mo para ma-make sure mo na tama ang bawat numbers. So susunod, ordinary thinking reacts emotionally versus thinks objectively. So nadadala po tayo, nagagalit tayo, nade-depress tayo pag may nakikita po tayong malaking variance or nalulugi sa company natin. No? Kaya minsan pumapanig na lang tayo sa kaibigan nating manager kapag may audit issue. Pero kung ikaw ay critical thinker, hindi ka po madadala sa panic or personal relationship. Siyempre, titignan mo muna yung case. Baka pwede pang masolve, no? So, iimbestigahan mo muna yung data, no? Dapat wala kang kinikilingan para mahanap mo po yung totoong cause ng or ugat ng problema. So, ordinary thinking focuses on one solution versus considers alternative. So, kapag tumaas po yung cost ng product, no, yung naiisip po kasi na solusyon agad is magtanggal ng mga trabahador para makatipid. Pero pag ikaw ay critical thinker, mag-iisip ka pa ng ibang paraan. So, kasi dalawang So, pwede ba tayong makipag-negotiate sa ibang suppliers? Pwede ba nating i-streamline ang production process para mabawasan ang waste or kaya i-negotiate yung utility contract? So, ganun po siya. So, makes quick decisions versus evaluates consequences. So, nag-a-approve agad ng budget dahil urgent daw, kailangan, hindi na inisip kung anong mangyayari sa cash flow ng company sa mga susunod na buwan. So, pag critical thinker ka, bago ka po pumirma, syempre, titignan mo muna yung long-term consequences. Syempre, itatanong mo, kung gagastusin ba natin ngayon yung 3 million, magkakaroon pa ba tayo ng liquidity problem sa susunod na quarter? So, ano ba yung magiging epekto nito sa atin, no? Sa debt to equity ratio natin. Okay po? So, as a future management accountant, no, it is not just your ability to do math, no? Kasi kaya na ng AI yan. So, yung real value nyo is your ability to shift from ordinary thinking to critical thinking. Ang kailangan po ng mga kumpanya ngayon is yung mga taong marunong mag-verify, mag-analyze, mag-isip po ng pangmatagalang solusyon. Po tayo sa characteristics ng critical thinker. So, syempre, hindi naman po enough na alam natin yung definition ng critical thinking. Kailangan maisabuhay po natin yung mga characteristics na to. So, paano nga ba mag-isip at kumilos yung totoong critical thinker sa
management accounting. Number one, curious. Dapat lagi kang nagtatanong. So, hindi ka lang basta tanggap ng data. Siyempre, dapat gusto mong malaman, no, yung information sa likod nito. 'Di ba? Halimbawa, sa negosyo, halimbawa, may biglang tumaas yung miscellaneous expenses. Siyempre, hindi mo lang basta i-record, okay, noted. So, dapat itatanungin mo, bakit po lumaki to kumpara po sa budget natin last month? Saan po galing yung mga gastos na to? So, number 2, open-minded. So, dapat handa ka pong makinig sa mga new ideas, new suggestion, kasi kahit hindi yun yung nakasanayan mo, kasi hindi ka naman laging magaling, di ba? So, hindi naman porket may nagsuggest sa'yo, mas magaling siya, di ba? Wag po tayong laging nagmamagaling. So, dapat tatanggap po tayo ng suggestion, di ba? So, alimbawa, sa negosyo, kahit sanay ka na po sa manual, dapat open po tayo sa suggestion ng mga IT. 'Di ba? Meron silang mga automated camera route, ganyan. Halimbawa, ako nung sa inventory, nung una ayoko eh. Kasi sanay naman ako. Pero pagka naturuan ka pala, mas maganda. So, 3, objective. Ano yung objective? Dapat dito wala kang kinikilingan. So, dapat nagde-decide ka based sa katotohanan. Hindi sa personal bias, sa personal mong agenda, sa emosyon mo, o sa friendship nyo lang. No? Halimbawa, kahit kaibigan mo yung marketing manager, kung na-audit mo siya, nakita mo kulang-kulang yung liquidation report niya, syempre, i-report mo pa rin siya. No? Dapat patas, walang labis, walang kulang. Okay? Number 4, logical. So, dapat maayos, no? Direct po, no? Yung connection. So, halimbawa sa business, hindi mo sasabihin na lalakas yung benta natin kasi maganda yung panahon ngayon. Ano ka, weather lang. So, sasabihin mo siya ng meron kang pinagbabasihan na logical. So, sasabihin mo, boy, inaasahan po natin na yung benta natin na tataas ngayon ng 15%. Kasi meron tayong bagong digital marketing campaign eh. No? So, baka ngayon tumaas kasi may ginawa tayong movement. So, analytical. So, mapanuri ka dapat may kakayahan ka na i-separate yung mga malalaking problema sa mga bagay na kaya mo agad solusyonan. Halimbawa, so kapag bumaba po yung net income ng company, syempre, iniimbestigahan mo siya per department. So, tumaas ba yung cost of goods na nasold? Lumaki ba yung administrative cost? O baka naman bumaba yung sales? So, fair, patas. So, dapat pantay-pantay po, no, lahat ng panig, no, ng ebidensya bago ka magbigay ng hatol, no, or ng desisyon. Halimbawa, merong isang budget dispute. So, syempre, sa pagitan yung dalawang department, kaya nga dispute, syempre, parehas mong titingnan yung data ng parehas na panig. Syempre, wala ka munang papaboran. Pag-aaralan mo muna, no? Kung alin yung mas nangangailangan ng pondo. So, hindi dito kasi tropa ko to eh. So, hindi. Dapat titignan mo, no? I-analyze mo. So, 7, reflective. So, pinag-iisipan mo yung sarili mong mga desisyon at process. Saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkulang? So, paano ko ba ito mapapaganda sa susunod? So, halimbawa, no? Halimbawa, pagkatapos po ng tax filing season, syempre, 'di ba, nire-review mo yung mga naging workflow ng team para po maiwasan yung mga last minute na nagmamadali, yung mga overtime sa susunod na quarter. Okay? Next po is ethical. So, ano yon? Syempre, dapat meron kang integrity. Pag may integrity ka, lagi mong pinipili yung tama, yung legal, yung moral na desisyon kahit walang nakatingin o kahit may pressure mula sa taas. Dapat hindi ka robot, yung binubulungan lang, kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. Kahit mali, tinatanggihan mo, dapat ayusin mo yan, manipulahin mo yung ganyan, financial statement, para magmukhang maganda yung company. So, hindi po ganon. Okay po? So, sunod po, evidence-driven. So, dapat bawat claim, bawat desisyon na gagawin mo is may backup po na attachment. Dapat po may evidence ka, may documents ka, may data ka, no? So, halimbawa, so, syempre, hindi ka pwedeng magsabi ng kailangan mo ng budget cut nang walang kang pinapakita na cost-benefit analysis, tsaka history ng expense report na
may basis ka na maraming nasasayang na pondo, maraming nakulimbat, mga ganyan. So, kailangan meron kang data. So, willing to admit mistakes. Dapat marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. So, kapag napatunayang mali yung assumptions or calculation, syempre, tatanggapin natin yon kasi tao lang po tayo nagkakamali. So, halimbawa, may nakita kang error na submit mong report. So, syempre, ipapaalam mo sa supervisor mo yon, sa boss mo. So, may nakita po akong maling input sa formula ko kanina. Ito na po yung corrected. So, okay, hindi naman nakakamatay magkamali, basta aaminin. Diba? So, classes of future management accountants, ito pong 10 characteristics, yan po yung magiging armor nyo para maging maayos na accountant kayo with integrity. So, hindi lang dapat kayo magaling sa math. Diba? Ang tunay po na asset ng company is yung accountant po na critical thinker. May malinis po na prinsipyo and lagi pong nakatapak sa evidence. So, critical thinking process. So, syempre, hindi siya magic lang. Ano to? Systematic, step-by-step process. So, step 1, identify the problem. So, anong gagawin? Alamin natin ano ba yung totoong nangyari. So, dapat hindi natin mapagpalit yung symptoms tsaka cause. So, alamin natin kung ano yung symptoms, ano yung root cause, 'di ba? So, bakit bumaba yung profit ng company ngayong quarter? Quarter? Symptoms, pwedeng mababa yung net income. Ano ba yung real problem? Baka sobrang laki na ng nagagastos sa araw-araw sa raw materials, no? Baka tumaas yung presyo ng supplier. Ganyan. Step 2, gather information. So, anong gagawin? Siyempre, mag-iipon kayo ng sapat na chismis. Charas, sapat na data ng mga facts, mga ganyan, resibo. So, siyempre, hindi kasali yung chismis. Tsaka mga haka-haka mo lang, 'di ba? So, syempre, halimbawa diyan, hihingin mo yung mga purchase invoice, no? Sa procurement, titignan mo yung mga historical price trends ng mga raw materials, tapos mag-i-interview ka sa warehouse team kung may mga nasasayang bang stocks doon. Step 3, analyze the evidence. So, syempre, pag-aaralan mo yung mga nakuha mong data. Itatanong mo, reliable ba yung mga source mo? May bias ba yan? No? Enough ba yung nakuha nating mga sample size? So, halimbawa, gagawa ka po ng variance analysis para makita mo kung gaano po kalaki yung agwat ng actual cost sa budgeted cost. So, hihimayin mo kung nagmahal ba talaga yung market price o sadya po na inefficient lang po yung pagbili ng mga supplies. Step 4, generate possible solutions. So, mag-iisip ka po ng mga solusyon. Ano yung gagawin? Huwag kang magpako po sa iisang solusyon lang. No? Dapat mag-brainstorm kayo, maglista kayo ng iba't ibang alternatives. Halimbawa, option A mo, makipag-negotiate ka. No? Option B, humanap ng bagong supplier na mura. Option C, pwede kang magpalit ng mga ibang components ng products mo para mabawasan yung kailangang materials. Step 5, choose the best decision. So, piliin mo, syempre, yung pinakamagandang desisyon. Pero, syempre, anong gagawin mo? Titimbangin mo muna yung pros and cons ng bawat option. So, syempre, gagamit ka dyan ng financial analysis. So, pipiliin mo yung pinaka-ethical solution. So, pagkatapos mo gumawa ng cost-benefit analysis, no, magde-decide ka na kung anong pipiliin mo. Kung option B ba yan? Option A, ganyan. So, step 6, evaluate the results, no? So, pagkalipas po ng ilang months, no, syempre, babalikan mo yung naging decision mo. Effective ba yon? So, kung hindi, baka may kailangan kang ayusin. No? So, pagkatapos ng mga susunod na quarter, di ba, nireview mo ulit yung financial reports, no, kung bumaba ba talaga yung expenses, or naging on time na ba yung delivery nyo, nagreklamo ba yung mga customers, di ba? So, kayo po kasi is mga navigators, no? So, kapag may sunog sa kumpanya, hindi ka pwedeng magpanic, no? Kaya manghula na lang ng solusyon. Dapat mag-iisip ka ng tama, diba? So, ayan po yung 6 na steps. Para po mas malinaw, ayan, identify the problem. So, syempre, sobrang importante po niyan kasi dyan po nagsisimula yung buong pag-a-analyze. Diba? What is happening? No? What is the real issue?
Sino bang affected? Is the actual problem just a symptom? So, ayan po, nagbigay po ako ng example. So, sales are decreasing. So, is the problem marketing? Pwedeng product quality? Pwedeng customer service? No? So, ayan. Sasagutin nyo po yung mga tanong po na yan. Okay po? Nag-record ako sir kasi wala po ako bukas. Apo. So, marketing. Siyempre, susuriin mo, baka naman hindi effective yung mga ads nyo, kaya naman hindi nakaabot sa tamang market. So, quality, baka naman pangit yung product nyo. Customer service, baka mabagal kayong sumagot, mabagal kayong mag-deliver, or baka competition, no? Baka merong bagong player sa market na nag-o-offer ng mas mura. So, ganun siya. So, syempre, hindi lang natin dapat inaayos yung symptoms. Dapat, hanapin natin yung root cause. So, step 2, gather information. So, anong i-gather mo? No? So, pwede kang i-gather mo tong mga financial reports, di ba? So, syempre, pagkatapos nating malaman yung mga problema, hindi muna tayo gagawa ng desisyon. Gagather muna tayo ng mga evidence natin. So, bilang accountants, hindi tayo gumagawa ng report base, di ba, sa kutob, sa hulas, sabi-sabi. So, kailangan natin ng financial reports. Sisilipin mo yung mga income statement, mga cash flow. So, sales data, titingnan mo kung aling mga product ba o yung mga bumaba ng benta, may seasonal pattern ba? Customer feedback, syempre, wag lang numero yung titingnan natin. Babasihan po natin yung mga reviews, mga reklamo. So, audit reports. So, reviewin mo yung mga nakaraang internal tsaka external audit findings. So, kaya baka meron kayong compliance issue. Market research and industry trend. Syempre, ano ba yung ginagawa ng mga kompetensya natin? So, magsisurvey kayo sa market. Baka iba na yung preference nila ngayon. 'Di ba? Baka hindi na in yung company nyo. 'Di ba? So, decision should be based on reliable evidence. So, class, tandaan nyo, yung isang bad decision is madalas po yan nagmumula sa bad or lack of information. So, kung ang data na kukuha mo is mali or chismis lang, sigurado sablay din po yung solusyon. 'Di ba? So, bilang mga future management accountants, protektahan po natin yung mga recommendation po natin. 'Di ba? So, dapat verified, objective, and may sapat po na evidence. So, step 3, analyze the evidence. So, ano na, susuriin nyo na yung mga ebidensya ba na nakuha nyo? Ng babae ba siya? Paano mo nalaman? So, is the information accurate? Accurate, di ba? So, syempre, bilang mga management accountants, dapat may exactness, di ba? Ano yan? Yung trabaho nyo, di ba? So, baka may typographical error dyan. Tugma ba yung ledger sa bank statement? So, dapat kasi wala siyang pagkakaiba, no? So, is the source reliable? 'Di ba? Sino ba yung nagbigay ng data? Galing ba yan sa verified system or sa certified accountant o galing lang yan sa hinulaan mo, sa kinantya-tantya mo? 'Di ba? O kaya galing sa bolang kristal. So, is there enough evidence? So, ayan. So, dyan po natin iiwasan ang hasty generalization. Hindi pwedeng mag-conclude tayo na lugi yung buong kumpanya kung 3 lang pala yung nagsabi. 'Di ba? So, are there assumptions? Baka haka-haka mo lang yan. Alamin nyo yung katotohanan. 'Di ba? Baka assumption lang yan. 'Di ba? Baka sinabi, lalakas daw yung benta natin next month. Hindi naman pala. So, are there logical fallacies? So, ito po yung connection po sa lesson natin last week. Gumagamit ba sila ng appeal to emotion para ma-approve ang budget? O baka naman sinususulan tayo gamit yung bandwagon fallacy? So, lahat naman ng kumpanya gumagamit ng bandwagon fallacy. Pero kailangan nating matukoy po para ma-reject po natin yung mga ganung pong katwiran. Diba? Or generate alternatives. No? So,
Instead of asking what is the answer, ask what are all the possible solution. Diba? So, example, problem, sales decline. Anong possible solutions mo? Ayan. Improve marketing, reduce cost, launch a new product, improve customer service, expand online selling. So, ganun siya. Re-recommend ka po ng alternatives. So, step 5, ito na. Magde-decide ka na. 'Di ba? So, syempre, choose the best option based on facts. Katotohanan lang. No? So, evidence. Dapat may sapat kang data, may attachment ka. Cost. Magkano ba yung kailangan ilabas na pondo ng kumpanya? So, pasok ba yan sa budget? Kaya ba ng cash flow? Benefits. So, ano namang mapapala ng kumpanya dyan? Tataas ba yung sales? Makakatipid ba sa operations? Diba? Ano ba yung return of investment? Siyempre, risk. Ano ba yung pwedeng maging backfire niyan? Paano kung hindi mag-click yung bagong product? May backup plan ba? And ethics. 'Di ba? Ayan yung pinaka-importante, legal ba 'yan? Makakasira ba yan sa reputasyon ng company or sa kalikasan? So, the best decision is not always the easiest decision. So, ang pinakamadaling desisyon is yung sumunod lang sa agos. No, pero ang pinakamatalino po is ang best decision po is kailangan mong manindigan, mag-reject ng proposal kung wala pong sapat na evidence. And dapat panatilihin po natin yung integridad natin. So, kahit may pressure sa paligid natin, dun po nasusubok yung tunay po na critical thinker. Siyempre, step 6, ask yourself, reflect. So, okay ba yung mga desisyon? Na-solve ba yung problem? Ano ba yung mga nag-work? Ano yung kailangan kong i-improve? Ano pa yung mga kailangan kong matutunan? So, barriers to critical thinking. So, sometimes, emotions control us. Sometimes, persuaded tayo ng mga boss natin. We simply follow that what everyone else believe. No? So, ayan po siya yung mga common barriers. Sometimes naman, overconfident tayo, 'di ba? So, 'di ba, minsan umaano na lang tayo sa mga friends natin kahit na alam natin na mali ginagawa nila. So, peer pressure. So, syempre yung critical thinkers hindi po sumusunod the crowd. Sumusunod po sila sa evidence. So, ayan pong mga yan ang barriers sa critical thinking. So, this is where critical thinking becomes practical. So, every workplace decision po is nagre-require ng analysis. So, yan, sa financial reporting, so, ayan, sa auditing, sa budgeting, sa investment, at saka sa cost analysis. Kasi, if you don't think critically, you may recommend the wrong decision. Kaya dapat, yung mga yan, lagi nyo yan itatanong habang kayo po ay nasa trabaho. So, wherever you're making a decision, no, ito po yung mga critical thinking questions. What are the facts? Ano bang mga assumptions yung ginagawa ko? Is there enough evidence? Ano ba yung mga makakasupport dito sa evidence na to? Meron bang alternative? Ano ba yung mga risk? Yung decision ba na ginawa ko is ethical? So, ano namang mangyayari pagka nagkamali ako? So, these questions can save businesses from making expensive mistakes. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa business, malaking pera ang nakalabas. Kaya, costly po magkamali. So, dito naman po tayo, no? Sa ating, try naman po natin itong workplace case study. So, bago po natin sagutin po itong particular po na case study na to, so, syempre, gagamit po tayo ng critical thinking process. So, what is the problem? Aalamin natin ano ba yung pinakaugat ng problema. And, ano ba yung facts na available? What are facts available? So, anong data o katotohanan yung hawak natin? So, what additional information is needed? So, anong mga document ba o details yung dapat nating hingin? What are the possible solutions? Ano yung pwede nating mga pagpiliang solution? And, syempre, which solution is the best?
Anin yung pinakamaganda. And syempre dapat may explain natin yung reason natin. Bakit ito yung pinili natin? Based on logic or based on ethics. So case 1, budget approval. So scenario, the finance manager requests an additional 3 million budget. The supporting documents are incomplete. The CEO wants immediate approval because the project is urgent. 3 million to. Ang laking pera. So, ang tanong, what is the problem? Ang problem, may pressure mula sa CEO na mag-approve agad ng malaking budget. 3 million para sa isang urgent project kahit kulang-kulang at hindi daw kumpleto yung supporting documents niya. So, hanapin naman natin ano ba yung mga available facts. So, ang total budget is 3 million. Sunod, the documents are incomplete and urgent ang project ayon sa CEO. So, ano po yung additional information na kailangan? So, ang kailangan po is complete project proposal, yung cost-benefit analysis, and syempre yung pinakamalaga, detailed breakdown kung saan po yung allocation, yung paggagamitan po ng 3 million. And syempre dapat may justification bakit nagkaroon po ng kulang sa paunang budget. Ba't kailangan ng 3 million? So, ang question, 'di ba? A-approvean ba natin? Syempre, hindi agad-agad. Dapat i-hold muna natin yung pag-approve hanggat hindi na kompleto yung mga requirements. So, what risk exists? May mga risk ba dyan? Kasi 3 million yung ilalabas natin, no? Hindi biro. 'Di ba? Bago natin approvean yun, dapat alam natin kung ano yung risk. 'Di ba? So, financial and ethical risk. So, yung pag-a-approve ba natin ng 3 million, wala na bang resibo yon? Or wala na bang breakdown yon? Siyempre, ano yun, may malalabag tayo na rules doon. No? Yung mga internal controls ng company. Pwede tayong doon, pwedeng may mga nagdidispalko ng pera, dahil lang napirmahan mo, pwedeng maging fraud yon or masasayang po yung funds ng company. So, ano yung fallacy check natin doon? So, appeal to urgency or emotion. So, dahil lang sinabi ng CEO na urgent yung project is, hindi po dapat enough na dahilan para po i-bypass natin yung tamang process. So, dapat magkaroon tayo ng fallacy check, no? So, meron po tayo dong risk. 'Di ba? So, kasi po, madalas po, pag nagmamadali, yun po yung nagiging dahilan ng malaking error. So, ano naman yung i-recommend nyo? Siyempre, dapat ipapaalam nyo po sa CEO tsaka sa finance manager po yung gagawin nyo with all due respect. Sabihin nyo, sir, gagawin po natin na priority po, no? Re-reviewin po natin agad. No, sandali lang naman po yun. Tapos isasubmit na po natin sa finance manager yung mga details po na makukuha ko today. So, ganun po siya. So, another workplace case study. Dito naman tayo sa expense reimbursement. So, a scenario, an employee submits reimbursement receipts. Some receipts appear altered. So, some receipts appear altered. The department head says, just approve them. We've trusted this employee for years. Okay? So, what is the problem? Diba? Anong problema? So, may mga resibo, may mga receipts na parang kahina-hinala, parang binago. Kasi altered receipts para sa reimbursement. Pero, pinipilit ng department head na i-approve siya ng pikit mata. Dahil po sa may tiwala na daw po siya ng mahabang panahon or baka magkaibigan sila. So, what are facts available? Alamin mo muna po natin yung mga available na facts, no? So, mukhang may bura, 'di ba? Altered po yung resibo. Sunod, may utos galing sa department head na i-approve agad. Tapos, ang facts din na isa is matagal na daw empleyado yun, kaya pinagkatiwalaan yung nag-submit ng resibo. So, anong additional information yung kailangan? So, syempre, kailangan po ng copy ng mga resibo.
Siyempre, kailangan po natin ma-confirm mula po dun sa tindahan or sa merchant kung magkano po talaga yung binayaran at ang business purpose po ng bawat gastos. So, what you should do, di ba? Anong gagawin? Siyempre, pag ganito po, no, nangyari po sa inyo yan, i-hold nyo po muna yung reimbursement. Habang naka-hold, i-verify nyo muna yung mga kaduda-dudang mga resibo. Huwag po kayong susunod sa utos ng department head na aproban po yun ng walang investigation. No? I-hold nyo muna. Mag-verify muna kayo. So, yun po yung evidence na kailangan nyong i-check. So, what ethical issues are involved? So, yung pagbubura po o yung pagbabago ng resibo, altering receipts, yun po is uri ng falsification of documents or fraud. So, bilang accountant, trabaho nyo po na i-make sure na yung bawat piso na lalabas sa company is legal at may tamang ebidensya. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong tatamarin, huwag kayong pirma ng pirma. So, mag-fallacy check kayo, appeal to trust or tradition. Kasi tradition nakalagay dun. 'Di ba? We've trusted this employee for years. Nako, yun yung logical na butas. So, yung tiwala, hindi po yan napapalitan sa accounting controls. No? So, sa katunayan po, maraming kaso na po ng internal fraud yung nagagawa ng mga trusted at matagal na. Bakit? Kasi alam na po nila kung paano iwasan yung control ng kumpanya eh. Familiarity. Alam na nila yung pasikot-sikot. Na kaya-kaya na nilang mandaya. So, ano namang recommendation mo dito? So, syempre, you need to talk to the department head, no, and to the employees. So, sabihin mo, gusto lang po natin na siguraduhin na malinis po yung audit trail natin. So, pwede po ba nating makuha yung mga original, no, or clear na kopya po ng mga resibo, yung hindi po altered, para po, hindi po natin maiwasan yung audit issue. Siyempre, 'di ba, nag-o-audit kayo, may ISO audit kayo, ang daming uri ng audit. Okay? So, ito na nga. Dahil wala ako, so, kaya po nagbigay po tayo ng 3 example. Ito po ang inyong reflection activity. No, na ipapasa nyo po sa Friday hanggang 8 p.m. So, I want you to reflect honestly. So, ang title po ng gagawin yung reflection paper is, How can critical thinking help me become an effective management accountant? So, syempre, iaano nyo nito in the future, di ba? How will critical thinking help you in your future career? Syempre, hindi lang to about accounting. Critical thinking will help you in business, leadership, relationship, and even your personal life. Diba? So, syempre, sabi ko nga, good decisions begin with good thinking. So, length, syempre, 300 to 500 words. So, yung natitira yung oras ngayon, tsaka hanggang bukas, no? So, Friday, no? Friday nyo po ito ipapasa, July 17, up to 8 p.m. So, ano pong guide questions? Ito po, guide questions po ito, pero ang isusulat nyo po is essay. So, habang nagkikwento-kwento kayo dyan, isasagutin nyo na po itong mga tanong na to. So, what did you learn today? Diba? I learned, ganyan-ganyan. So, idugtong nyo dyan. So, how will you apply critical thinking in your future career? Diba? So, lalagay nyo rin po siya doon pa essay. I will apply ganito-ganito. So, why should accountants rely on evidence? And how does critical thinking promote ethical decision making para umabot ng 300 to 500 words. Ayan po yung mga guide question na isusulat nyo sa reflection paper. So, same format pa din po nung nakaraan na pina-assignment ko. And, soft copy pa din po. No? Para hindi na kayo mag-print, guys. Soft copy lang. So, before we end, let's summarize today's lesson. Critical thinking is the ability to analyze information carefully before making decisions. So,
As a future management accountant, don't rely on assumptions, emotions, or pressure from others. So always seek evidence, evaluate alternatives, consider risks, and make ethical decisions. So company trust accountants because they provide sound judgment, not just accurate computations. So wherever you face a difficult situation, remember today's lesson, no? Huwag mo itatanong what do others think. Itanong mo what do the facts and evidence tell me. Okay po? So, before we end today's lesson, I leave you with this quote. Critical thinking is the bridge between information and wise decision making. So every day, no, you'll receive information lalo na in the future. Financial reports, mga proposals, recommendations, opinions, and advice. Your responsibility as future management accountant is not to accept everything immediately. You need to analyze, verify, and make decisions based on facts and ethics. So, lagi nyo yan tatandaan throughout your career. So, tanungin nyo lahat, question everything, no? I-analyze nyo carefully para makapag-decide kayo ethically. So, thank you class. I hope na magawa nyo po yung ating activity. So, pag may tanong, mag-PM lang po kayo or mag-message kayo sa GC. Maraming salamat po.